Salem sa lahat ng mga kapatid. Magandang umaga. Bukir Tub. Bumdiya. Ang pagsasabi ng katotohanan. Pag-ibanghilyo ng katotohanan. At yan ay pag narinig ng mga disipulos ni Satan, rukot araw at may hasatan, ay nagpapalit. Kasi nakasulat na sa pahayag o kanot galon na marapit na ang pagdating ng ating hari ng mga hari, Mulkiuliyaw Kuswa Kulmeskay. Matagal yan na tinago. Akala nyo noong unang panahon, nung at ating Mulkiuliyaw Kuswa o ang hari ng mga hari, Yaw Kuswa Kulmeskay, ay nung sinasabi niyang kaligtasan at sinasabi na siya ang bugtong na anak ng puong may kapal, Yahudim Kabuha, ay nagalit ang mga Yahudim o mga Hudyo. Kaya ang lalong nagalit yan ay mga Ashkenazi Jews o yung mga Yahudim o Hudyo, mga Arab Edomites na Hudyo, nag-aral ng Yahudim o pagiging paresyo, mga Peresyo, nag-aaral yan. Kaya yun ang mga Ashkenazi Yahudim, kaya sabi nga ni Mulkiuliyaw noon sa mga Peresyo noon, mga anak ng ulupong, kasi nga hindi naman sila talagang purong Yahudim. Ang ibig sabihin ng Yahudim ay plural yan ng maraming Yahudi. Ang ng singular niya na Yahudi. Dahil nga si Abraham noon ang panahon, pinapunta ng may kapal sa ibang bayan. Kasama niya ang kanyang asawa at ang kanyang pamangkin na si Lot. Magpunta sila doon. Kaya nga si Abraham ay natuwa sa kanya ng pong may kapal dahil sa kanyang pag-ibig at pananampalataya, pagkatakot kay Yahuwah Shaddai. Kaya sinabi sa kanya na magiging ama siya ng magalaking bansa. Noong puntang mga tatlong malukim o anghel sa kanyang tent, sa kanyang kubol o sa Tagalog yung tent, tent yung pag nagagawa ka ng kubol-kubol ganon, dahil wala pa namang uso malalaking bahay ano panahon, kundi mga tulda lang, at pinainom niya at pinakain, hinugasan pa ang paatong tatlong ito. Sabi ng mga bisita niya ay magiging ama ka ng malaking bansa. Kaya sabi ni Suruwa na medyo kulang na pananampalataya, natawa sa sarili niya. Kaya sabi niya, paano kung mga nakibawag ako, matanda na? Ay inutusan niya ang kanyang katulong na taga Ehipto na si Agar, makitabi sa kanyang amo na si Abraham. At pag nanganak siya, kasi noong unang panahon, ang anak ng katulong at pwedeng angkinin din ng amo na kanyang anak, kasi katulong ka nga yung alipin tawag yan. Kaya lahat ng sayo ay sa kanya hanggang hindi ka papalayain. Kaya yun ay inutos niya. Kaya yun, nang nanganak si Hagar ay tinawag na Ismaul. Ang taon ng may kapal, ibig sabihin niya Ismaul. Yung mga translator kasi Ismael na. Kasi ang El walang ibig sabihin yan. Ang El kasi pagan words yan. Yan ang tinatawag na mga idolo ng mga Canaanites. Inabutan ng mga Yahudim doon nung galing sila. No, pinasok nila ang Canaan. At
Dahil nagyabang na siya Agar. Dahil nga siya ng may anak. Ibaw si Suruwa. O Sara ang tawag ng mga translator, ngunit Suruwa ang tamang pagbigkas. Dahil yung Sara, yung Ra, masamang ibig sabihin yung Ra. Kahit sa ating mga Pilipino, yung Ra masama. Basura, mura, dura. Yan ay masama. At saka kahit sa Hebreo o sa Yahudi, yung Mara ay mapait. Hara is masama rin. Hara, masama. Kaya nga pag may aso ka, hara, sabi mo sa aso, kakabulin niya yung pinapahara mo. Ibig sabihin yung hara, masama. Habulin. Kaya yung Ra, masama yan. Kaya ang pangalan sa kanya, Sorua o Saray. Nung hindi pa siya na bandisyon na si Suru ay Saray ang tinatawag sa kanya, ngunit Surua. Ngayon, sinabi ng may kapal kay Abraham na magiging mag-anak siya at pangalan niya ng Yahushkag. Siya ang laki ng binhi ni Abraham, si Yahushkag. Pinapangalan nila na Isaac. Kaya nga misleading yan. Ginawa mong Isaac, walang ibig sabihin yung Isaac. Yung Yahushkag, dala-dala niya ang pangalan na pong may kapal. Ngumiti si Yahu, ibig sabihin no, masaya si Yahu. Ibig sabihin yung Yahushkag. Kaya analyze niyo mga kapatid. Dahil nung mga translator, ginawa nilang kung ano na lang naisip nila na kapalit translation yung pangalan ng mga karakter sa Mulyaol o sa Torah, Tanakh o ang banal na aklat na pinasulan ng may kapal sa mga propeta. Ayan, tingnan nyo. Kaya nung pinanak si Yahushkag, nung may edad na pinanapan siya ng Abraham ng asawa doon sa katulong niya. Kaya ang nakita nun ay si Rebecca. Ayun ay nagkanak naman si Rebecca ng kambal, si Esau ang panganay at saka si Yahushkag. Kaya natawag na Yahushkag dahil nung nauna si Esau na lumabas, inawakan yung hill sa kanya hill ni Esau, kaya natawag na Yahushkag. Naghawak sa paa. Kaya sa Tagalog, yakap. Ngunit ang tamang magbigkas ay Yahushkag. Ginawa naman Jacob. Bakit naging Jacob na? Kasi mga nag-translate, mga Romano at mga Latin at mga may lahing Grecian. Kaya ginawa nilang mga hawig sa mga pangalan ng kanilang mga lokal na idolo. Kaya nagiging Isaac na Jacob o Jacob. Walang ibig sabihin yung Jacob at saka Jacob. Parang binibigkas ko yung Diablo, demonyo. Dahil nga sa kamangmangan noon, kaya sabi sa Mulyaol o sa banal na aklat, maraming nawawala dahil sa kamangmangan. Kaya para hindi tayo magiging mangmang, sabi naman ni Mulkil Yahushua, ang ating tagapagligtas, na humiling sa kanyang pangalan at ibigay niya sa atin yung Ruka Hudsua Kukmaol. Ibig sabihin yun ng espiritu ng katalinuhan, ang banal na espiritu ng katalinuhan. Ngunit ang tamang pagtawag ay Ruka Hudsua Kukmaol. Kaya para malaman nyo, maintindihan nyo. Dahil kahit man hindi ako nagpunta sa Jerusalem, tinatawag nilang Jerusalem, walang J ng alphabet ng Israel hanggang ngayon. Kahit nung panahon ni na Constantine the Great, walang J alphabet nun. Naimbento lang J alphabet ni Italian scholar
si Grammarian Scholar, si Gian Giorgio Trisimo, yung 1524. Kaya doon na nagkaroon na ng 1534 naman, pinasikat ni Petrus Galatinos yung Jesus. Dati, ang imbento ni Constantine the Great na pangalan ng Messiah ay Iyasos Christos. Nung kinopya nilang Mulya o ang Torah, Tanakh o ang pananakla ng mga Hudyo, pinakopya ni Constantine yan. Kaya lang, yung pangalan ng Mercury Yahushua, hindi na bigkas yan, Yahushua. Yeshua ang bigkas nila. Ngunit ayaw nila yung Yeshua, kaya ang binigkas si Iyasos. Ibig sabihin yung Iyasos, sambahin si Zeus ang Panginoon ng Gresya. Kaya nga natupad yung sinasabi doon sa sinasabi ni Dian Ol, yung tinatawag na Daniel nila, ngunit Dian Ol, na yung hari ng Gresya ay yung sungay na sa noon yung balahibo, yung kambing ng Gresya. Yan si Zeus. Kaya si Zeus siya yung sagisag ng kambing. Kaya pag nung ginagamit nila yan, imbis na Yahushua, ginawa nilang Iyasos Christos. So, tinaslit nila 325 BC AD. Kaya tignan nyo ang kabulastugan na ginawa ng mga Roman Edomites people. At pag i-research nyo sa Googles, ang mga Roman Edomites ay mga descendant ni Esau, kaya masyadong galit yan sa mga Yahudim. Kaya nga ito na Yahudim, dahil ang kanilang lulong si Yahushkag at saka si Yahuhukap ay sumasagisog sa pangalan ng may kapal na si Yahuulhim. Kaya natawag na Yahudim. Ibig sabihin yung Yahudim, mga anak ni Yahuhukap at saka Yahuhukap, mga lahi niya. Ngayon, nung naimbento naman ni Constantine the Great ang Christianity, na binagong Christian, kasi nauna mga Christians noon, unang panahon, ay naglumabas yan, may Kristiyano na noon, o Christians, no, 135 BCE. Ang mga sumasamba o mga bishop ni Serapis Christos na mitolohiya ng Griego at mga Egyptian, ay pag sinambahan nila noon si Serapis Christos, natatawag na kanyan, pati mga obispo niya ay tinatawag na Kristiyano o Christians dahil nga Serapis Christos. At naniniwala ng mga ito, Romano at mga Grecian, na si Serapis Christos ay siya yung Panginoon ng Egyptian at Panginoon ng Grecia at saka Roma. Naniniwala sila na si Serapis Christos, siya si Zeus, siya si Jupiter. Kaya pinagkumpay niya ng Panginoon nila, ang paganong Panginoon, si Serapis Christos. Yan ang mga nanampalataya noon, noong 135 BCE, ay tinatawag na Kristiyano o Christians. Kaya pag nakakita ka na sa mga translation ng Biblia, ang mga pinapatay daw ng mga Constantine ay mga Kristiyano. Totoo ang mga nagsasamba kay Serapis Christos sa pinagpapatay nila at mga Yahudim. Dahil nga, bakit mga Yahudim namatay? Dahil nga, ayaw nilang sumamba sa mga idolo ng mga, kaya nga nagkaroon ng digmaan noong panahon ni Ptolemy, kasi nga giniba ni na Makabe ang mga templo ni Zeus doon o Diyos. Ngayon, nung naman ng Kastila dito sa Pilipinas noong 1521, ay dala-dala nila yan na salita, Diyos at saka Iyasos. Dito sa Pilipinas, Jesus ang gamit nila, kasi nga iyon ang dila naman ng mga Pilipino, Jesus.
Kaya pag analyzein mo yan, walang ibig sabihin ng Jesus. Kasi sa, ano sabi sa kuan, banal na aklat, ang pag-ebanghelyo ng pangalan at kaligtasan ay nagsisimula sa mga Yahudi at sa Jerusalem bago sa ibang bansa. Ngayon, yung ipinag-ebanghelyo niya, ang dami nag-ebanghelyo yan, hindi naman galing sa Jerusalem, Israel yung ebanghelyo na yan, kundi galing sa Roma yan, galing sa Vatican. Kaya paano tayo maliligtas niyan? Hindi naman nang galing. Kaya nga pupunta ka sa Jerusalem, sa mga sinaunang tao doon, hindi nila kilala yan, Iyasos o Jesus. Dahil nga ang kilala nila ay YHWH. Mga iba ayaw nilang bigkasin yung YHWH na binigay daw kay Mehosya. Dahil sinulat nga nung nasa Mount Sinai, kahit sa Mount Horeb, sa Horeb, sinabi na ng kung may kapalapangalan niya kay Mehosua, doon sa umaapoy na lumalagablab na kahoy doon. Kaya ito, anong pangalan mo? Sabi niya, Hawyaw, Asher Hawyaw, Yawko, sabi niya, ako ay ako. Sa salitang natin, I am who I am. Hawyaw, Asher Hayaw is mean Yawko. Nung sinabi niya sa Genesis chapter 3 verse 15, Yawko, ito ang aking pangalan forever. Tatawagin nyo sa henerasyon at saka alalahan yung henerasyon sa henerasyon. Nung tinaslit na, iba na. God na at saka Diyos na sinulat doon. Mga assembly, mga saksi naman, Jehovah na. Tinila kasi tinitignan ng etymological history ang ugat ng mga salitang yan, tulad yan Diyos o salitang Kastila yan na dala-dala nila no 1521 hanggang 1898, 377 years na itininim sa atin. Kaya ilang ninunuhan na yan, ilang lahi na yan, 377 years, muntik ng 400 na taon. Kaya yung mga henerasyon, kahit ayaw yung mga ninuno natin, yun na naririnig na eh. Kasi nga, 100 ilang percent ng ilang persyente ng Roman Catholic dito sa Pilipinas, tapos nanganak pa na iba-ibang sikta na, may iglesia na, may Sabatista na. Kaya nga, lalong naging komplikado. Dahil nga, ang mali, ang sabi ng banal na aklat, ang ebanghelyo ay nagsisimula sa mga Yahudim sa Jerusalem. Hindi naman nagsimula sa Jerusalem yan. Kayo na ang pupunta sa Jerusalem. Nung tanongin nyo, minsan nagtanong doon, nakita ko kilala mo dyan si Jesus? Hindi namin kilala kasi nga, sa mga Hudyo, ang Jesus ay kabayo, ibig sabihin yan. Pag sa Latin naman ay baboy, di ba kalapastangan yan? Yan ang gandang pangalan ng Multilyosa sa pinakapataas sa lahat ng pangalan. Ibig sabihin, Yahushua, dahil ang pangalan ng may kapal ay Yahu. Pag Yahushua, ibig sabihin si Yahu ay magliligtas. Yung Yehushua ay magbibigay ng buhay. Kaya ang ganda nga ang pangalan niya. Yahu ay magliligtas at magbibigay ng buhay. Ang ibig sabihin niya, Yahushua Hol Meoskai. Tapos ginawang Jesus Christ na. Yan ibig sabihin niyang Christ. Pag sa English, Christ is crying. Pag-analyze niyo yan. Kaya minsan pag naririnig yung mga diehard na na mga disipulos ni Constantine na naging pinto niyan, at mga disipulos ni Serapis Christos, magagalit na very drastic daw. Kaya noong 2014 nilang
account ko ng blinak nila. Ngunit di nyo alam yung ginagawa nyo yan. Anong sabi? Sa Mulyaol o sa banal na clan. Papurusaan ng kung may kapal pagdating paghukom. Ang mga pumipigil ng pagkaalam ng katotohanan. At ang mga nagsasabi naman ng katotohanan ay kakaligtas ng tao na nakasulat sa libro ng Dayanol ay parang magiging bituin siya. Parang bituin na nagniningning sa langit o sa ulmayaw ang mga nagsasabi ng kaligtasan. Ngunit ang mga pastor, pare, mga anuman na nag-aakay sa pagkakawala, asok-lasok lang pagkakawala, ay dapat nang sabitan ng gilingan sa kanyang leeg, gilingang bato at itapon sa dagat. Kasi nga sila nag-aakay. Ilang bilyon-bilyon na tao ang inaakay sa kapamakan. Ilang ulo ng halimaw na yan. Sila'y 7 o kahit man sila'y 8, sabi doon sa banal na aklat, ay sila'y lahat ay mapunta sa pagkasawasak o pagkasira. At sinabi sa Mulyaol, darating ng panahon na titipunin ko, sabi niya doon sa libro na Sapnayaw ko. Eh pag yung mga translator naman, sipan niya. Wala nang ibig sabihin yung sipan niya. Sapnayaw ko. Yung sa salitang Hebreo, kalungkutan o hinagpis, hinagpis yan, grips. Kaya pag nalulungkot ka, para bang nagbutong hinga, ganon. Ang pangalan niya na Sapnayaw ko. Hindi sipan niya. Sa Sapnayaw ko, chapter na yan ay nakasulat doon na ibabalik niya ang dakilang wika para nagkakaisa tayo na sumamba sa kanyang pangalan. Mga iba naman na sinabihan ko, sabi niya, hindi pa dumating yung pagbabalik ng the pure language. Kaya ito pa rin ang sambahin namin. Kung hindi pa bumalik, sinasamba mo pa rin yung pangalan ni Satanas. Di ba kalukuan yan? That is illogical. Nung sa libro, nung mga apostolis ganun, nagsalita sila na iba-ibang wika. Nung pinasok sila ng Ruka, Hutsua, the Comforter, at sila ay nagkakaintindihan. Kaya dahil nga pag may pananampalataya ka, parang kay Abraham at pagkatakot kay Yahul, darating sa iyo ang Ruka, Hutsua, Kukmol, parang kay Haring Saul mo o Solomon na tinatawag yun. Binigyan siya ng katalinuhan. At saka pinangmangako nating Mulkul Yahuswa, ibibigay ko, utusan ko ang Ruka, Hutsua, Kukmaul para i-guide kayo, gabayan kayo. Kaya mga unang na pananampalataya, mas pinapakinggan nila yung bulong ni Satanas. Balik, tignan nyo yung Mulkul Yahuswa. Nung nag-ayuno siya, 40 days, 40 nights, bunta si Satanas. 3 beses siyang kinukso. Kung ikaw nagugutom ka na, gawin mo na yung bato na tinapay para kumain ka, para hindi ka magutom. Anong sabi ni Mulkul Yahuswa? Nasusulat na hindi lang tinapay ang pagkain ng tao, kundi salita ng Yahuol. Nag-iisip ulit, dinala siya sa tuktok ng turre. Kung talagang anak ka ng may kapal, lumundag ka nga dyan para utusan ng mga Maurukim para saluhin ka, para di sasayad ang paa mo sa mga bato o lupa. Anong sabi ni Mulkul Yahuswa? Nasusulat na huwag mong tuksoin ng puong may kapal. Nag-iisip ulit si Satanas o Rokot Haraot. Dinala siya sa pinakamata sa bundok at pinakita ang karayamanan, karangyaan at kapangyarihan ng lugar na yon. At sabi niya kay Mulkul Yahuswa,
sambahin mo lang ako, ibigay ko sa iyo ang lugar na yan at kapangyarihan at kayamanan. Anong sabi ng Mutkulyahusa? Nasusulat na ang puong may kapal hulhim gabuha lang iyong sambahin. At lumayas si Satanas. Kaya, ikaw nga di pa nag-ayuno. Pupuntang ka na si Satanas. Ilang tukso lang sa'yo, baka isa lang yun, pagkakain ka lang eh. Nagugutom ka eh, ibinta mo na parang kay Isaw. Nung nagugutom si Isaw noon eh, punta kay Yahukap. Ako'y nagugutom, pakainin, bigyan mo ko ng pagkain. Ano sabi ni Yahukap? Dahil siya nga nakababata. Ako munang panganay, bibigay ka pagkain para ako maging panganay. Sige, ikaw ng panganay, kahit man ikaw panganay, ako pa rin yung nauna nga pinanganak eh. Yun ang kanyang logic. Bininta niya pagkapanganay sa usapan, verbal. Ngunit di niya alam na ang espiritu nun, o the ruka of that, the spirit of that, ay nangyari. Dahil nung magbigay na si Yahukap, ay ni Yahuskag, nagbigay na si Yahuskag ng bindisyon. Nung narinig ni Rebecca, inutosan si Yahukap na lagyan ng mga balat ng hayop sa kanyang kamay para pag ginawakan ni Yahukap, ay ni Yahuskag, makita niyang balahibuan dahil balahiwan si Isaw eh. Kaya nag-disguise din si Yahukap. Kaya yung bindisyon na panganay na ibigay kay Yahukap. Kaya doon nagsimula ng bindisyon sa kanya ng may kapal kasi nga nabili niya pagkapanganay. Kaya si Isaw naman kinamuyan ng may kapal kasi nga ibininta niya pagkapanganay niya. Nakala niya walang epek yun. Kaya huwag kayo mga ngangako at magbibinta o ano man sa mga bagay lang, salita lang, dahil yan ay kakibat ng yung kapalaran sa spiritual. Tulad yan, sumumpa ka, nangako ka, sumumpa ka sa ilalim ng langit. Yan ay magiging kapalaran mo yan. Siya nga sumusumpa sa pangalan naman ng piking mga pangalan ng mga baalim. Paano ka ngayon magkakaroon ng kaligtasan? Kaya nga sinasabi nga dahil ang mga matatalino ay matatagpuan nila ang kaligtasan. Dahil nga maraming naghanap ng daan ng kaligtasan. Ngunit kaunti lang ang makakatagpo. Bakit nga? Kasi nga, kala mo naman yung 200 Nephilims na nahulog dito sa lupa. At sila ang tumutukso, nagpuposes sa mga tao. Sino yung unang anghel ni Satanas? Si Yekon. Yekon yan. Isang demonyo rin yan. Sino pa? Ang pinakamasikat yan ay yung pangatlong anghel ni Satanas, si Gadriel. Ayan, ginagamit na nila ng Panginoon si God. Kaya nga sinabi ng banal na aklat, linimot nila ang aking banal na pangalan at bundok, sabi ng may kapal, dahil nga sumasamba sila at ano ng mga offer ng drinks and offering sa Panginoon ng idolo ng kapalaran. Sino ang idolo ng kapalaran? Si God. Tapos sinimbrod naman ng Panginoon niya ay si God din, Panginoon ng bungo. Si God ay Panginoon ng bungo. Kaya nga doon sa Golgotha, mga lugar na bungo yan, nung doon na sinabit pinakamulkulyahusa sa Golgotha, na ibig sabihin yung Golgotha, mga lugar na mga bungo.
Kaya pag ma-analyze mo kung ano mga etymological history ng God ay angel ni Satan yan, number 3. Kaya nga binigay kay Moses ni Joshua, itong aking pangalan, Yahweh, ng na walang hanggan, sabi niya, forever. Doon niyo ko tatawagin at alalahanin sa henerasyon. Hindi na inaalala eh. Linimot. Kaya na-scattered ang mga Yahudim. So 70 AD, pinalayas lahat ng mga Romano, pinagpapatay. 1,000,000 na Hudyo at kaunti lang na iwan doon sa Jerusalem na nagtago. Nakihalo sa mga tao doon, mga ibang tribo. At yung 10 na tribo ay kumalat sa lahat ng mundo. 4 na sulok. Kaya nagkaroon na iba-ibang kulay na dahil nga siyempre may magaganda, magwapong Yahudi, nagkaroon na mixture, kaya may umuwi na sa Israel na maputi na, may itim, may brown, kung ano na, kulay ng mga Hudyo na. Ngunit sabi ng Mulkil Yahuswa at sa banal na aklat, kung sino ang maniwala sa kanyang dugo, dahil siya yung walang hanggang sakripisyo, siya yung tubang sakripisyo ng kanyang dugo, siya itubos sa ating pagkalipin sa pagkasala. At kung sinong maniniwala sa kanya at susunod sa batas alituntunin ng pananampalataya ay maliligtas. Hindi, paano ka maliligtas? Hindi ka naman naniwala. Iba nang pinaniwala mo, yung imbento ni Constantine at mga konsyon ng Nikaya o Nicolaitans. Sino yung Nikaya? Anong Nicolaitan na sinasabi sa Payag, chapter 2, verse 16 yata yan, nakalagay doon. Na basta-basahin mo yung Payag, chapter 2, basahin mo yan, makita mo yung mga Nicolaitans na kinakunguyan ng may kapal. Yan ang mga Nikaya o Messenger of Night. Sino si Nikaya o Night? Messenger ni Siyos, yan. Si Night. Siyempre, yung pagsulat yan, eh, nadugtudugtungan yan sigun sa mga pagsusulat nila. May dugtudugtong. Ngunit hindi malayo sa istorya dahil iba-ibang pagdila. Ngunit, kahit anong pronunciation mo diyan, hindi gano'ng importante. Ang pinaka-importante ng proper pronunciation ay yung pangalan ni Yahweh Alhim Gabuha at ang Mulkil Yahushua. Dahil yan ang password ng kaligtasan. Paano ka maliligtas? Yan ang sabi sa banal na aklat. Sumigaw ng isang anghel ang maulok nasa malayong silangan. Sinigaw yung 4 na malukim at sabi niya, huwag niyo munang ibuhos ang parusa ng dagat, mga birding halaman at sa lupa hanggang hindi masilyuhan ng mga hinirang. Kaya paano ka masisilyuhan? Ayaw mo nga tanggapin yung silyo eh, yung pangalan. Kaya kang lolo ko nun eh, mga kalabaw eh, sinasilyuhan yan eh. Yung marka tawag nun, silyo. Dahil yung pangalan niya eh, sisilyo doon, tapos kukuha sa ng dokumento doon sa munisipyo. Documented mga hayop. Pag hindi dokumento yung hayop mo, wala kang ebidensya pag kinuha. Nanakaw, kaya documented. Kaya pag malaki na yung hayop, minamarkahan niyan, silyo. Kaya pag hindi ka shield sa pangalan ng pong may kapal, hindi ka mayaw-soyaw o maligtas. Kaya mga kapatid, huwag kayong malulungkot o iyak na very drastic ako. Minsan sabi yun eh, ilan ng account kong sinira. Hindi nyo alam na nakasulat yan sa prophecy ng sino man ang manakit sa mga nagsasabi ng katotohanan na ipaparusahan ng may kapal pagdating paghukom.
dahil kayo ang dahilan para hindi may palaganap ang mga katotohanan. Kaya pag natayo sa harap ng paghukom, anong sabi doon sa Yahukanam chapter 5 verse 43? Ako nagpunta sa pangalan ng aking Abiol o ama. Abiol ang dapat nun, tawag nun Abiol. Kasi yung ama, sa salita nating Pilipino, ama, pag sa Hebrew yung ama, tawag sa inang babae. Ang tawag sa ama ay Aba o Abi. Kaya Abiol. Yung all, ibig sabihin yung supreme o the mighty. Supreme power o mighty. Almighty yung ibig sabihin yung all. Yung Olhim, plural yan. Makapangyarihan sa lahat yung Olhim. Kaya pag all, yun ang plural nun ng supreme o makapangyarihan. Kaya nga tayong Pilipino, lalo sa Ilocano, ulo, tawag natin dito, ulo. Dahil siya pinakamataas na parte ating katawan, ulo. Kaya nga sabi ng matatanda nun, ulo. Kasi nung unang panahon, noong 70 AD, nung winasak na ng mga Romano ang Jerusalem, dahil nangatakot sila nung nabuhay mo kay Yahushua, nagbalita doon na noong 33 AD, nakita ng 500, napakyat na sa langit si Mordecai Yahushua. At kung paano niya kung nakita na napakyat, ganun din pababa ng anak ng tao. Kaya nabalita, umabot sa Roma, kaya natakot mga Romano. Pag hindi natin palayasin mga Diyo, darating panahon mawawasak tayo, tatalunin. Kaya winasak nila, ninakaw nila mga makayamanan sa templo ni Juan, Ari Solomon, mga pinagsusunog ang mga banal na klan, Mulyaol, mga Torah, Tanakh, sila sinusunog. Ngunit nagtago sila ng kopya, mga yun ang ginamit ni Constantine, mga disipulos ni Satan. Kaya kumalat. Sabi ng mga ninuno, itong Pilipinas ay Ophir ang pangalan niya noon. Ophir. Kaya tinatawag tayong Maharlika. Ang ibig sabihin ng Maharlika, yung mahar, mga bundok, bulang bundukin, mahar. Yung lika, lakad, kaya matata sa bundok ang mga lilakad, kaya Maharlika. Kaya paano kung matatawag ng Maharlika? Di ka naman dumaan sa mga kabundukan, kaya hindi ka Maharlika. Ibig sabihin Maharlika, matataas sa bundok kanyang linakad, kaya Maharlika. Kaya nga, nung pumasok mga Kastila dito, nagtago sa mga kabundukan, kagubatan, ang mga ibang kamag-anak, ang mga ninuno natin. Kaya yon sa 100 years, 300 years, kulang na 400 years. Siyempre, nagtatago ka sa bundok, nagkakaroon yung magbabago ng lingwahe, kaya dumami yung lingwahe natin dahil watak-watak nagkatago. Kaya may lumabas na Ipugaw, Igorot, Isinay, Gaddang, Ilocano. Yung mga Ilocano dito sa Ilocos, dahil mas marami sila, naiwan na nakugkir ng mga Kastila, kaya nabago yung nagiging bigkas na nila, nahaluan ng Kastila. Kaya nga nung bata pa ako tinatanong kung ano ibig sabihin yung punyeta, karamba, gatsinanggo. Kasi salita ng mga Kastila yan, nahaluan yung mga salita ng Pilipino. Pag nagalit sa akin ang matatanda nun, punyeta, gatsinanggo. Sabi ko, ano yung gatsinanggo? Hanggo, sabi ko. Kasi nga, nahaluan. Kala mo na, kulang-kulang na 400 years. Kaya tuloy yung salita natin, Diyos. Hindi nyo alam na ibig sabihin ng Diyos salitang diablo yan o demonyo, ibig sabihin niyan sa Hebreo. Kasi yung root word yan, yan ay salitang hangos sa Siyos, Panginoon ng mga Gresya, ang kambing. Kaya nga Diyos, sabi na Diyos, Dayos. Pag sa Hebreo yan diablo, demonyo, dahil binigay sa kanya yung mga Hudyo doon ng mga iba mga Panginoon ng Canaanites, yung Elohim. Yung Elohim ay Panginoon ng mga Edomites, mga Canaanites, Panginoon ni Nimrod din. Dahil ginawa niya yung Babel, Torre ni Babel
Ibig sabihin yung Babel, bahay ni El. Kaya si Jezebel na makasalanan, na naglagay sa kapahamakan mga Yahudim, kaya hinalaglag sa bintana yan para matapos na yung pagka-sumpa sa kanila. Sino pang ano niya? Si Beelzebub at saka si Beelzebub. Sigun sa kakasiyan, may mga pag-konjugasyon ng mga Hudyo, kung ano yung susundan niya, magbabago yung pronunciation, Beelzebub o Beelzebub. Kaya kung hindi mo naintindihan yan, magdasal ka kay Elohim Gabuha, bigyan ka ng katalinuhan. Ang Rukaut Suha Kukmar tawag niyan. Dahil ang katalinuhan ay hindi lang nakuha sa pag-aaral, dahil marami nga nag-aral. Sabi nga ng Mulkiyosa, thanks to the sustainer of heaven, because you hid this to that prudent and wise and give to the babes. Ibig sabihin, salamat sa mga mawak sa langit, dahil nakatago ito sa mga tatalino at mga paham at ibinigay sa mga bata. Ibig sabihin, yung mga bata, yun ay hindi pa complicated na pag-iisip, kaya naniniwala sila sa utos ng mga matatanda, kaya bata. Kaya nga sabi niya, walang makakapasok sa karyan ng Abiol na hindi magpakabata. Kaya kung ano ibig sabihin magpakabata, humble yourself as a child. Hindi yung mas matanda ka pa sa kay Mehosua o kay Moses na tinatawag ng Mehosua, ano sabi doon sa dugtong, basahin niyo yung Yohanan o John o Yohanan chapter 5 verse 43, na kung nagpunta sa pangalan ng aking ama, ngunit hindi niyo tinanggap, darating na ibang pangalan na itatanggapin niyo. Nung ginawa niyo sa Yahushua, hindi nila tinanggap. Nung kung ginawang Yeshua hanggang nagiging Jesus na, hanggang nag-Jesus. Ano sabi doon? Hindi nyo ba alam na kung sino maghukom sa inyo? Si Mehosua. Mabagsik si Mehosua o si Moses na tinatangyo. Nung mga sumamba lang ng kay Molok noon, revolto ni Molok, pinapatay niya. Ilan ang pinapatay doon? Nasa 7,000 yata siya o 300 ang pinapatay na sumamba kay Molok. Si Mehosua ang magsisitid siya sa inyo sa Judgment Day. Ilaglag kayo kagad doon sa dagatang apoy dahil hindi nyo sinunod yung pangalan niya na binigay niya. Mas dakila sa lahat ng pangalan. Si Yahweh ay magligtas at magbigay buhay. Ibig sabihin nyo, Yahushua Holmioskai. Ginawa yung Jesus. Ano yung Sos? Sos Maria, sabi ng lola ko nun. Pag nadulas mga matatanda sa susunod ako ay sos kabayo, ay sos baboy. Sabi ko, bakit ay sos baboy? Kasi mga ninuno natin, tayo mga Operiano, Pilipino, dito nagpunta ang isang tribo ng Hudyo o Yahudim. May nagsasabi na lahi tayo ni Naphtali, pang-anim na anak ni Yahukap. Dito sila nagpunta kasi si Haring Solomon o Solomon ang tinatawag nyo para maintindihan nyo. Si Haring Solomon o ngunit ang tamang pala Solomon, dito sila gumagawa ng mga magandang bato, mga mina o ginto, mga magandang bato na ginagamit sa templo. Di ba diyan sa kumuha sila ng mga marmol, mga magandang nagagawin sa mga sa banagaling mga marmol, na ginagawang lapida, ginagawang ng pansyon o mga magandang tiles ginagamit sa templo. Diyan marami. Diyan sa Romblon mayroon din marami diyan. Diba dito sila kumukuha noon. Kaya dito sila dahil nandito daw ang lahi ni Joktan na kamag-anak ni Abraham. Sino si Joktan? Lahi ni Shem. Dahil si Shem, yan ang lahi natin, Shem. Yung tatlong anak ni Nuka, o Noah tinatawag yun, si Yapet, yan ang mga Amerikano, mga European. Si Shem, yun mga lahi ng mga brown complexion, dark complexion, mga Hudyo at mga ibang mga dark. Tapos si Ham, yan ang mga Negro, mga
may itim na siya si Nimrod na nagtayo ng Babel. Kaya dito nagpunta no si BTD, mga ninuno natin, dito sila nagtago at dumami tayo. Siyempre dumating ng mga Kastila 1951, nung punta tayo si BTD. So libong taon na, halos 1,000 taon na nakapalipas. Kaya dumami tayo. Nasa, sabi nga nila, dumating si Magellan dito nasa 10,000 ng populasyon ng tayo natin noon. Siyempre sa 10,000 na yan, marami rin nag-migrate dito ng mga ibang tao. Tapos mga Eta dyan, and then nandiyan din mga Eta, may mga dumating mga Malaysian. Kaya halo-halo. Ngunit mga tribo natin ay mas marami dito sa Visayas saka Luzon. Tingnan nyo na lang yung mga pangalan tulad yan, Apayaw. Dali, yan ay sagisag na Yahuol. Yaw. Dahil lang sagisag ng may kapal ay Yaw. Dahil Yaw, ibig sabihin yung Yaw, I am. Yahu, ako siya. Sabi niya, I am he. Ibig sabihin Yahu. Kaya nga sa Ilocano, magdaydayaw ka, daydayaw. Kaya kung daydayaw tayo, dayaw. Ibig sabihin dayaw, sumamba tayo, gumalang tayo. Praise, ibig sabihin dayaw. Honor, prestige, kaya dayaw. Kaya sabi ng Sukriyaho at saka Yahuswayaho, yung Sukriyaho ibig sabihin Sikarya, Yahuswayaho Isaya. Ngunit ang tama yan ay Yahuswayaho ibig sabihin kaligtasan kay Yahu. Sukriyaho ibig sabihin alalahanin si Yahu. Kaya yung libro ni Sukriyaho, yung propesya na 8:7, chapter 8:7, at saka Yahuswayaho chapter 40 verse 5, titipunin ko ang mga anak ko sa malayong silangan at sa kanluran. Titipunin niya. Titipunin tayo pagdating panahon. Kasing anak tayo. Dahil nga, yung sagisang ni Yahuol ay nasa atin. Kaya nga all to all. Kaya sabi ng matanda, all. Ibig sabihin, lagi nating atandaan si Olhim Kabuha. Si Olhim. Olohim. Kaya nga, Olo, sabi niya, ibig sabihin, we will always remember our Almighty Creator. Kaya all. Remember that. You cannot understand the logic of it. Na ulo, kaya nga tayo nakasulat sa Sukriyaho at saka Yahuswayaho o Isaya at saka Sikariya. Chapter 8 verse 7 saka ng Sikariyaho o Sikariya. Yahuswayaho o Isaya chapter 43 verse 5, natitipunin niya ang mga anak niya sa malayong silangin at saka kanluran. Anong kanluran? Nakamapa yan ang Brazil. Kaya marami sa Brazil at tumatawag kay Yahuol. Maraming kapatiran doon. Pati pangalan nga ni Yahuol at saka Yahusa ay ginagamit nilang pangalan nila kasi nga tayo ang mga nakasulat. Kaya nga matatanda lagi sabi, Ulo, sabi man, we will always remember our Almighty Creator, all. Yahu Olhim Kabuha. We will always remember. Kaya, may danyo kabinet, o ang bagong tipan, sabi niya, isusulat ko sa kanilang inward part, sa kanilang panlabas, at sa kanilang puso. Ngunit yung lumang tipan ay siya rin yung bago. Yung bago ay siya rin yun. Isinulat lang sa atin. Sa puso at saka dito sa ating ulo. Isinulat. Di nyo ba maintindihan yan ang mga nakasulat. Ang banal na aklat ay nasulat na matalinghaga. Malalim ang talinghaga niyan.
Kaya pag hindi ka nagabayan ng Ruka Hutsuwa Kukmao, the Holy Spirit o banal na Espiritu ng katalinuhan, ay hindi mo maintindihan. Dahil nga itinago yan sa mga paham, mga magagaling, ibinigay sa mga bata. Ay masabi na may kapal, may multilyawso nung hindi papasukin yung bata, hindi papasukin niya, pinapupa niya sa tabi niya dahil sabi niya, wala makapasok sa karin ng aking ama na hindi magiging magpakabata. Kaya nga tayo magbautismo, ibig sabihin ikaw tinubog sa lupa ay sa tubig para ibig sabihin ikaw ay namatay na sa kasalanan at nung iahon ka na ay muli ka na buhay. Kaya ang bautismo, kaya nagpabautismo mo to Yahuswa, nasa edad na 30 o more or less nasa 30 na yan ay yan modelo natin na pag bautismo ay nasa tamang pag-iisip ka, naintindihan mo na ang katotohanan. Hindi tulad yung mga iba, bagong sanggol pa hindi pa marunong ko magsalita, binautismo daw nila. Kasi nga, gusto ni Satanas, bautismo niya na ang lahat, yung walang kamuwang-muwang para hindi niya alam na nabili niya na sa kanya na sinilyohan na niya minarka niya na nga sa marka ng 666, di ba? Kaya kung hindi kayo matalino, kaya nga sa pagsasabi kong ito maraming nagagalit. Sino nagagalit? Mga poses, mga sinaniban ni Satanas. Kaya nga nung may dumating na kinakatakutan nila nun na nabaliw, malakas, nung nasa lubang Misaya natakot yung demonyo nandun. Sino ka? Sabi ng Misaya, Multilyawuswa. Kami legion, yung legion, marami, legion, kaya nga religion na sumanib doon, marami sila mga legion ng masamang espiritu. At sabi niya, hindi pa panahon para kami hukumin. Sabi, kaya mo kami, sabi niya, na pumasok sa mga baboy. Kaya pinayagan sila, kaya pumasok sila sa baboy, mga masamang espiritu. Kaya nagsilundagan ng mga baboy sa dagat Nung pumasok sila doon, takbo na to sa dagat. Nagsilundag na doon. Kaya mga kapatid, be wise. Lagi kayo nagdasal kay Multilyawuswa at ibigay sa inyo ang Ruka Hutsuwa Kukmao, the Holy Spirit of Wisdom. So magabayan kayo at hindi kayo malilinlang sa mga matatamis na flatteries, mga mapaglinlang na sinasabi nila, nandito ang kaligtasan, nandito, nandyan. Huwag kayo pupunta, huwag kayo maniniwala. Dahil ang kaligtasan, the password of salvation is the proper name, ang tunay na pangalan na ibinigay kay Yahuswa at saka mga Yahudim. Analyze na pangalan ni Yahuskag at saka Yahukab, sila ang binhi, the promise, the seed of promise. Si Yahuskag, ang panganay na anak, ay ang anak ni Yahukab kay Surua, hindi kay Ismael o Ismael na tinatawag nila, na anak ni Agar na katulong. Ano sabi doon sa Mulyaol o sa Banal na Aklat? Palayasin ng anak ng katulong at hindi pa sila makipagmana sa mamanayan ng tunay o legitimate child. Sino ang legitimate child? Si Yahuskag ang legitimate dahil si Surua ay pre-woman. Iyan ang ibig sabihin niyan. Si Hagar ay walang katulong, ipinaasawa para ka bang nagpaasawa ng hayop, para ka nagpa-breeding ng hayop na pinasawa, ganun yan. Dahil nga
Si Suruwa dahil nga kulang sa mananampalataya, hindi siya manganak dahil akala niya hindi siya manganak, hindi siya naniniwala sa kapangyarihan ng Pong May Kapal, kaya inutusan yung katulong niya para manganak para sa kanya. Kaya lang nagyabang. At hanggang ngayon, nagyayabang pa rin si mga lahi ni Agar, inayabangan ng mga legitimate child. Sinong anak ng mga legitimate child, di ba, mga Yahudim. Kaya nga na Yahudim dahil Yahuskag ang lolo nila. Yahukap. Puro daladan nila ang pangalan ni Yahuhim Gabuha. Kaya natawag sila na Yahudim. At napangalan din ng Mulkil Yahusa na Yahushua. That is the password of salvation. Yahushua. Yahuhim Gabuha. And the Ruka Hudsua. Yan ang tinatawag nilang tatlong pangalan. Ngunit mga iba, ginawa na nilang Trinity. Iba na yung definition ng Trinity sa kanila. Isang persona, ngunit tatlo ang pagka-espiritu niya, Trinity. Kasi nga, nung sinaunang panahon, yan ay mga paniwala nila noon, tatlong ulo at isang katawan. Mga Trinity na mga pagano noon ng panahon. Kaya naibigay sa kanila ang katilinuhan ay talinan ni Rukot Haraot, body spirit of Hasatan. Rukot Haraot ni Hasatan. Kaya mga patid ko, be wise dahil malapit na ang darating ang Mulkil Yahushua. Ang sabi ni Mulkil Yahushua, kung may magtatanong sa kanyang pagdating ay medyo matagal, ngunit di gaanong matagal, medyo bit longer but not so long. Ibig sabihin, pag nasunod na lahat ang nakasulat tungkol sa kanya, ay darating na parang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan. Kaya siya, hindi niya alam. Kundi nakakalo lang ay si Yaw, Abi Olsol Mayaw lamang. Kaya abang tayo nabubuhay, bago natin ipikit ating mata at babalik na natin nating hininga kay Yahuhim Gabuha, Yahul Kayay, ay nakasilyo na tayo. We are sealed by the name of Yahuhim Gabuha and Mulkil Yahusa and the Ruka Hudsua. Ay tayo ay mayaw-sayaw pagdating ng paghukom o pagdating ng resurrection, the final judgment, at mapalad tayo na nakakalam sa katotohanan. Im ka ng biyos kaya Ruka Yahushua Ulsuam dol morore por mo siya Yahushua kulumiskay amnam. Hallelujah, hallelujah, sa bulyaw gabura mayaga na sa bulyaw dayaw amnam.